ang pagkakaisa natin lahat. Kasi kung hindi po ngayon, kailan pa? Tandaan po natin, 31 million na nagtiwala sa ating mahal na Pangulo. So lahat po lang ng 31 million na yan, sumunod tayo doon sa gusto ng Pangulo. Kailangan talaga nilang kumuha ng pondo. Ba't nasako-sako mo? Kailangan po ngayon ang pagkakaisa natin lahat. Kasi kung hindi po ngayon, kailan pa? Tandaan po natin, 31 million na nagtiwala sa ating mahal na Pangulo. So lahat po lang ng 31 million na yan, sumunod tayo doon sa gusto ng Pangulo. Palagay ko nakatulong ka pa sa iyong lugar, sa community, sa ating bansa, sapagkat ang talagang nakapagbibigay ng solusyon sa lahat ng problema ng bansa ay ang 42,000 barangay. Ang barangay ay may structure na talagang iba ang mga tao dyan. Talagang iyan ay hubog sa paglilingkod. Sila yung first responder, frontliner, pero underpaid, overwork ang mga barangay. Lahat ng ahensya ng gobyerno dumadaan dyan para i-implement ang kanilang mga programa. So, ganyan po kahirap ang mga barangay. Pero dahil ito ay utos ng ating Pangulo at ito naman talaga ang responsibilidad ng ating mga barangay, kailangan lang nila itong maisagawa, isapuso at nang ito po ay magtagumpay. Sir, tanong ko lang po, lahat po ng administrasyon na dumaan, nagkaroon po sila ng clean-up drive dito at hindi na rin po magbilang. Ilang porsyento po na mapapanatili natin at mamimiti na yung kalinisan dito sa Baseco dahil na parati natin na yung ganito ang Baseco. Alam nyo, itong Baseco, ako sinisiguro ko dahil ang instruction po na Secretary Avalos, siguruin mo, Chico, na yung coordination mo sa iba't ibang agency, lalo na sa Manila, sa MMDA, sa Kapulisan, at siyempre sa barangay captain, na dapat may composite team po kami binubuo na rito at pag-uusapan namin para sila yung magiging charge dito. Lahat ng hindi kaya ng barangay, nandyan si MMDA. Hindi din kaya ng dalawa, nandyan si Manila, ang ating city government. Ang hindi kaya, ang pulis nandyan. So yung mga pasaway, yung mga walang disiplina, pag nagtulong-tulong yung 5 ahensya, palagay ko walang imposible. Kaya po dito, kailangan lang ay i-motivate natin ang mga tao, ipaalam natin na ngayon seryoso po ang DILG na i-monitor, ipa-implement, sapagkat ayaw din mapahiya ni Secretary Avalos sa ating mahal na Pangulo. Kaya nga, unti-unti, hindi po biglaan itong Baseco ay babaguhin natin ang mukha sa utos ng ating Secretary at ng ating Pangulo. Hindi mangyayari na rito yung ilang dekada na ang problema rito ay patong-patong sapin-sapin. Mula sa peace and order, kalinisan, kaayusan, yan po unti-unti ipa-implement po ng ating Secretary Benhar Avalos. Nakakaasa kayo na ako naman ay nakatutok, nakapokus po rito para magtagumpay ang napakagandang programa na ito. Sir, mensahe po para po sa ating mga mamayan. Ang mensahe lang po, simple lang. Sabi ko nga, kung tayo lang pairalin natin yung disiplina. Nakamukha nung araw, nakita po ninyo kung gaano kaganda ang Metro Manila. Kung gaano kaayos. Disiplina lang ang number 1 na susi. Pangalawa, yung nag-i-implement, disiplina din. Pangatlo, kailangan organisado ang lahat ng barangay na sila mismo ginagawa nila sa sarili nila. Bago nila iutos, dapat ipakita nila na ginagawa nila sa sarili nila yung gusto ng Pangulo. Baka mami, utos ka ng utos, yung bakuran mo, napakarumi. So dapat ganun po ang paraan na ginagawa ko dyan. Nahin ko, barangay council, lahat ng empleyado, tayo magpapa-implement pero siguruhin nyo lahat kayo sumusunod muna sa batas bago natin pasunurin sa batas ang mga mamamayan. At pag nakita ng mamamayan na ikaw mismo malinis ang barangay, malinis ang empleyado ng barangay, walang dahilan para hindi mo mapasunod ang mga taong bayan sapagkat ang gusto rin naman nila ay kaayusan. Kailangan lang sama-sama, kailangan lang gaya-gaya para ito po ay magtagumpay. Yes.
Maraming salamat. Sir, thank you so much po, sir. Salamat, sir. Salamat. At mabuhay po. Mabuhay, Mabuhay po ang bagong Pilipinas. Pilipinas. Yes. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating Pangulo. Mabuhay ang DILG. Yes, Undersecretary. Sir, Sir, sorry po. Pangalan po nila sir para sa ating mga kababayan. Ako mga po viewers si Yusek Felicito Chito Balmusina, Undersecretary for Barangay Affairs. 35 years na nanungkulan sa barangay. 1997 up to 1992, kagawad ako. Wow. 1992 up to 2010. At 2007 ay punong barangay. 2007 to 2010 administrator. 2010 up to 2022, tayo po ay pinili ni Secretary Abalos. Ako po ay hindi nag-apply. yes. Pero kinuha po akong pilit ni Secretary, kaya ako po ngayon ay nandito para ipakita ko kay Secretary, kay Pangulong Marcos na hindi sila nagkamali sa pagpili dito sa aking posisyon. Kaya lahat naman ang naging karanasan ko ay gagamitin ko sapagkat nagawa ko na lahat ng mga problema na yan sa loob ng 35 years at isishare ko na lang sa bawat barangay. Yes. Maraming salamat, sir. Mabuhay po kayo, sir. Yes, Yes, sir. Salamat sa inyo. Oo, kita nyo naman. Grabe, no? Nakita natin yung puso. Inaanyayahan ko kayo doon. Sino na nakarating doon lahat sa Holy Spirit. Kaya nga, nakita Sir, nyo. saludo kami sa puso mo, sir. Nakita nyo ako. Puso ang umiiral. Yung Green Revolution. Nakita mo, ha? Sama-sama lang tayo. Actually, ito ha. I-promote nyo lang talaga yung pagtatanim. Tingnan nyo. Yes, sir. Kung ikaw may tanim na papaya, Yes. hindi lang papaya kakainin mo bilang gulay, may prutas ka pa. Kung ikaw ay nagtanim ng langka, may gulay ka na, may prutas ka pa. Kung ikaw ay may sampalok, kung ikaw ay may kamuting baging, yung talbos, ulam. Yung laman, pwedeng sahog sa ulam, pwedeng sahog sa kanin, pwede ring minatamis. So napakarami natin mga prutas na po pwedeng magamit. Ando na natin Grabe, no, andun- solusyon eh. Ginagawa natin sa Opo, no. TikTok. Pa ako doon, ha? Diba? So, ito 28 years ko nang ginagawa. Kaya sana mapasunod natin kayong mga vlogger ang ma-educate lang natin na talagang ipakita ang solusyon sa kagutuman, kahirapan, kalusugan, kalikasan, lahat nasa kamay ng tao eh. Lalo-lalo na yung mga barangay na pwede mo itanim yung 8. Pag naitanim mo yung 8 na yon, di ba, gulayan, fruitberry, niyog, yung hardwood, at saka meron kang palaisdaan, meron kang herbal. Hindi na- Yung grabe, no? basic, buhay na. Kaya Buhay ang na. problema sa atin, ang kinakain ng mahihirap, tingnan mo yung mga bahay dyan. Ano naka-stock? Noodles. instant. Puro noodles, kahit sa bundok. Tingnan mo, noodles. Paano ang katwiran ng nanay sa halagang 12 pesos, kaya nang magkasya sa kanilang 6. Kaya tingnan mo, sakit lahat. Kidney. Kasi nga walang kumakain, walang nagtatanim ng gulay. Samantalang ito sa totoo lang, taniman mo rito ng mga gulay to. Pitsay, Aba, napakakami, hindi ba? Yes, sir. Alam mo, kailangan lang i-educate kayo. Kung yan lagi niyong binubugbog sa media na panahon na magtanim kayo, magtanim. Ang solusyon nasa kamay din ng tao eh. Yes. Kaya ako, habang nandito ako sa DILG, makakaasa kayo na talagang ito, pupus ko. Gusto kong yung natitirang ilang taon ko na lang dito sa mundo na to. Eh kayo, mga bata pa eh. Kayo makikinabang lahat dito. Biro mo ako, 71 na ngayong April. So, mabuhay tayo ng 9 years pa. O yung 9 years, at least, ma-share natin. Di ba? Yes, sir. Yan, no? Galing. Yun lang. Oo, biro mo. Kaya nga ito, ang gagawin namin dito. Nalinis ito, sabihin natin kung ako. Susunod namin dito, silent lang. Tatanim kami ng pakawan. Basta yan, dapat kasama kayo lahat. Pag nalinis ito, dahil may kopya kayo niyan. Ito, tandaan nyo. Sasabihin ko kay Pet, lahat ng pwedeng taniman ng pakawan dito, ito tataniman natin. Para mamintain natin. Para mawala yung basura. Paano nga, walang continuation. Eh ngayon, talagang ako tututukan ko ito. Paano nga, ayaw para makakita. Hindi na pwede. So, yun nga lang, kapalain natin si Secretary.